Mayroon daw pong isang Duterte diehard supporter o isa po itong DDS na bumaliktad ngayon at titistigo laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, tingnan po natin itong balita tungkol po dito sa isang taga-suporta ni PRRD na ngayon, mga sangkay, bumaliktad daw. At ngayon, laban po ito kay dating Pangulong Duterte. At ang malala po dito, titistigo pa raw. Aba, sino yan mga sangkay? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, yun nga po mga sangkay, tingnan po natin ito. Kasi ito po yung balita. Ayan. Si Garma daw po at iba pang DDS members kumpirmadong titistigo na rin sa ICC. Ayon po yan kay Trillanes. Alam niyo, itong taong to talaga masigasig talaga. No? Pagdating po sa mga Duterte, talagang banat kung banat eh. Marami pa raw testigo sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes. Kinwestiyon din ni Trillanes ang pagdepensa ng isang dating opisyal sa umano'y drug lord na si Samuel Uy. Sino paniwala natin? Si Las Cañas o si Mr. Piñol? Yan ang tanong ni former Senator Antonio Trillanes matapos itanggi ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol na drug lord ang Davao businessman na si Samuel Uy. Una nang ibinunyag ni Trillanes na nagbigay ng higit 181 million pesos si Uy sa pamilya Duterte. Nanggaling daw ang impormasyon kay Davao Death Squad member Arturo Las Cañas at pinaniwalaan niya ito ng International Criminal Court. Okay, so grabe itong mga nilalabas kasi mga impormasyon no? Kayo ba, naniniwala kayo mga sangkay sa mga impormasyon na inilabas ni Trillanes? Nakaraan mga sangkay kasi, meron po siyang inilantad na taga-suporta ni PRRD na nagpondo daw po sa kampanya. At itong taong to, ito ay negosyante daw. Di umano, pero ang negosyo niya ay pulburon na kinakaadikan ng marami. Ngayon, mga sangkay, nagsalita itong si Piñol. Sabi ni Piñol, hindi daw totoo yun. Sobra na daw po yung, kumbaga, paninira. Yun ang mga yun yung balat niya. Ngayon, bumanat si Trillanes. Sino bang paniniwalaan? Diba? Si Piñol ba o itong mga testigo na nakakaalam talaga kung ano yung totoo? Siya nagbabantay ng mga Shabu Laboratory nila Sammy Uy, Michael Yang at Charlie Tan. At itong testimonya na ito yung pinakang pundasyon, pinakang angkla nitong ICC case. Therefore, who are we to question yung mga standard ng ICC? Kung legit na negosyante si Uy, magpakita raw siya ng resibo. Ano ang negosyo niya na nagbibigay siya ng dividendo sa bawat miyembro ng Duterte na between 40 to 50 million pesos every 6 months. Actually, maganda yung tanong ni Trillanes, no? Ano yung kanyang, kumbaga, ano yung mga pinangahawakan niyang mga negosyo na pwede niyang ipakita na kaya niyang magsustento ng ganyang kalaking pera? Yun lang yung ni Trillanes. Kumbaga, patunayan niya na siya ay hindi po, kumbaga itong si Sammy, hindi po talaga nagbebenta o yung negosyo niya ay hindi pulburon. Actually, magandang challenge yun, no? Magandang yun, hamon. Kung hindi talaga totoo, din
mag-present. Ito yung mga negosyo ko. Meron akong casino, meron akong mall, meron akong, kasi laki. 50 million per month, mga sangkay. So he would have to back it up with the necessary tax returns, ano? Kung ano man yung negosyo na yan, kailangan merong SEC documents yan. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Trillanes na marami pang lumalabas na witnesses sa Crimes Against Humanity case ni FPRRD sa ICC. Okay. Iba nandoon na, no? Yung si Garma was the latest one. So, ito, si Garma. Siya po yung pinakabago ngayon. Alam naman po natin, solid Duterte po ito, mga sangkay. At ngayon, titistigo laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe ang politika sa Pilipinas, no? Nakakatakot yung politika sa ating bansa, mga sangkay. Si Colonel Garma, meron pa ring mga iba na in transit, ika nga, doon. Tapos meron na ring naunang one of the original members din ng Davao Death Squad na bukod pa kay Las Cañas at Matobato. Kasunod Mayroon pa pala. ng pagkumpirma ng charges laban sa dating Pangulo, posibleng sa Setyembre o Oktubre magsimula ang kanyang trial ayon kay Trillanes. Hindi anya siya papayag na mabigyan si FPRRD ng interim release. Abusuhin nila yung interim release na yan. Gagamitin nila yan for a regime change na mga galaw para pagka nakuha nila yung poder, wala nang balikan yon. Oh, parang ang dating mga sangkay, hindi daw papayag si Trillanes na magkaroon ng pansamantalang kalayaan si PRRD. Kasi po pwede kasi yun eh. Kasi sabi niya, kasi kapag nangyari daw po yun, mga sangkay, pag nakabalik po sa Pilipinas, ang mangyayari, baka magkaroon ng regime change. Ibig sabihin, agawin yung pwesto kay Pangulong Marcos, then, hindi na mangyayari yung pagbalik sa ICC. Tablahin na po. Halimbawa, magkaroon ng kudita. Magkaroon po ng mga protesta. At talagang siguruhin na makukuha yung pwesto. Pwedeng mangyari daw yun. Which is, nangyari po yan kay Pangulong Marcos nung una. Kaya ayaw pong mangyari ito ni Trillanes, mga sangkay. No? Malaking gulo yun. Feeling vindicated man si dating Senador Trillanes, sayang lang anya at hindi siya pinaniwalaan noon. Naiwasan daw sana ang tinawag niyang dark years of the Duterte regime. Okay, well, ano po ang inyong opinion dito? Ito po, si Garma, mga sangkay, bumaliktad na daw po. At ito pang ibang DDS members, I don't know kung sino-sino ito, mga sangkay, hindi niya na-mention yung mga pangalan. Basta daw, kasali daw po sa mga miyembro. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.